Pag ginanon mo siya, ang parang may lalabas na kulay white na hindi ko, ano ba sa Tagalog yun? Gata? Totoong pangalan ko ay Erica Kaibigan Muzar na nakuha ni mama sa bata na inaalagaan niya dati sa Manila pa. Pero dapat yung pangalan ko, Rojim. Pinaghalong pangalan ng papa ko tsaka mama ko. Pero hindi sila natuloy na ipangalan sa akin yun dahil nga parang panlalaki daw. Baka daw maging male siya pagdating ng panahon or pag kumuha ko ng mga papeles baka daw magkagulo. Nangyayari naman yun, di ba? Tapos, yung palayaw ko, naging Rojim na. Pero, dapat yung palayaw ko, James. So, naging Rojim na siya. Ako ay pinanganak noong 2001, July 14. So, 24 years old ako ngayon. Meron akong dalawang kapatid. Isang babae, tsaka isang lalaki. Pero ngayon, may bago akong kapatid. 24 years yung age gap namin. Ngayon lang siya pinanganak. Nasa hospital pa sila, actually. Wala na akong maisip. Pero ikwento ko na yung mga tangahan ko dati nung bata ako. So, pang-apat, nung bata ako, hindi ko alam pero sobrang hilig ko sa mga bagay-bagay na medyo delikado or na-curious ako sa mga bagay-bagay na hindi naman dapat kina-curious. What? Ha? Ano daw? So, nung bata ako, meron kasing ano doon sa bahay namin, sa likod ng bahay namin, merong balon. Yung balon ng lola ko. Tapos, naisip ko kung gaano kalalim yung balon. So, sabi ko sa sarili ko, paano kung tumalon ako dito sa balon? Ano kaya mangyayari kung mabuhay ba ako o mamamatay? So, tinry ko. Pero, syempre, hindi ko naman ito rin ako lang mag-isa. Baka nga mamatay ako doon, edi patay ako, di ba? Wala na ako dito ngayon. So, ang ginawa ko, tinawag ko yung dalawa kong kapatid. Sabi ko sa kanila na, Rona, dyan, ganito. Punta ka kayo dito. Tapos, hawakan nyo tong ano, tatalo na, hawakan nyo tong lubid. Yung lubid na, yung parang tabo na may lubid na alam mo na hinuhulog sa balon para kumuha ng tubig. So, sabi ko sa kanila, hawakan nila yon at tatalon ako sa balon para lang malaman ko kung gaano kalalim yung balon. So, ito na nga. Sabi ko sa kanila, pag medyo mamamatay na ako, itapon. Pag medyo naghihingalo na ako, itapon na nila yung timba. So, ito ang ating yan, napakatanga tumalon nga sa balon. Pag talon ko sa balon, may mga bato-bato naman pala sa balon, sa ilalim ng balon. Nasugat ang paa ko dito, nasugat yung paa ko. Hindi siya ganun kalalim, siguro hanggang dito. Hanggang dito ko ata, kasi ginaganon ko eh. Pagsukat, parang hanggang dito. Oh, so hindi ako namatay guys, nabuhay lang ako. Bakit naman kasi gusto kong mamatay? So, ayan na nga. Sabi ko sa kanila, ihulog na nila yung timba kasi hindi naman ako marunong lumangoy. Gumanon lang ako. Kaya kong mag-float. Float ba tawag dun? Hindi ko alam kung ang tawag dun. Basta kaya ko siyang nasa ibabaw lang ako. Pero hindi ko kayang ganon. Sabi ko na sa kanila, ihulog na nila yon dahil wala, akit na ako, pataas. Kaya baka mahuli kami ng lola ko, patay ako. Sobrang ano na ng balon, sobrang dumi. So, ayun, isa siya sa mga kalokohan ko ng bata ako. Pangalawang kalokohan ko ng bata ako, lagi akong nagkakaroon ng, ito, Sir Ice. Sir Ice. So, lagi ako nagkakaroon ng ganon. Tapos, meron kaming kinukuhang mga damo. Mga damo na, pag ginanon mo siya, ang parang may lalabas na kulay white. Ha? Ano daw? Na hindi ko, ano ba sa Tagalog yun? Gata? Hindi ko alam kung ano sa Tagalog yun. Basta pag ginanon mo, pag ginanon mo siya, may lalabas na kulay puti. So, yun yung ginagamot namin, Sir Ice, ginaganon namin sa mata namin. So, may isang beses na yung kapatid ko, nagkaroon siya ng Sir Ice. So, akala ko naman, lahat ng mga ginaganon ng mga dahon, pag may lumalabas na puti, pwede siyang ilagay sa mata. So, ngayon, pumunta ako sa nangka. Pumunta ako sa nangka, guys. Tapos, kinuha ko yung dahon. Pag kinuha mo yung dahon ng nangka, may lalabas na, yun nga, yung parang kulay puti. Tapos sabi ko sa kapatid ko, na lalaki, John, halika nga dito. May gamot na para sa Sir Ice mo. Tapos pumunta siya sa akin. Ano yun? Pumunta siya sa akin. Tapos kinuha ko yung kinuha ko yung
Kinuha ko yung nangka, yung dahon na nangka. Katangahan ko talaga, ginanon ko siya. Halika dito, gawan ka. Kasi nga, gamot to kasi wala na kaming makitang ganun eh. Parang naubos na siya ata kasi sa sobrang daming bata na nagkaroon ng sore eyes, parang naubos na yung gamot na yon. Hindi ko alam kung anong tawag doon, basta may ganun. Kinuha ko ganun. Tapos ginanon ko sa mata niya. Ngayon, syempre, hindi naman yun yung gamot. Syempre, hindi naman yung gamot. Nagsisigaw ako kapatid ko, guys. Muntik nang mabulag ang kapatid ko dahil sa katangahan ko. Ang ginawa ni mama, hinabol niya ako. Tapos sa mga bahay-bahay kasi sa probinsya, yung bahay doon parang mas mataas siya sa lupa. Parang pwede kang pumasok doon sa ilalim. Mas mataas siya sa lupa. Hindi ko alam kung paano, pero kung may makita ko, lagay ko dito kung anong klaseng design ng mga bahay. Sa sobrang takot ko dahil akala ko mabubulag na yung kapatid ko dahil sa ginawa ko. Tumakbo siya papunta kay mama. Ngayon si mama, takot na takot, hinabol ako, sumuot ako doon sa ilalim ng mga bahay sa kapitbahay namin. Nagtagal ako doon ng mga, siguro ilagay natin mga 1 oras o 2 oras. 1 oras o 2 oras dahil sobrang takot ko na baka patayin ako ni mama at ako na naman yung lalagyan niya ng parang ano sa mata. Hindi ko alam kung anong tawag doon. Ano ba yun? Nakalimutan ko. Basta yung gano'n. Muntik mabulag ang kapatid ko, guys. Buti tumakbo siya sa mama ko. So, yes, yan yung mga kalokohan ko dati nung bata ako. Yun lang, guys. Bye.